ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matapag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasalubin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Si Percy Lapid, bumabana. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Muli po tayong tatalakay ng mga paksa na ating pong pag-uusapan ngayong gabi. Sa bayan po ay napapanood tayo sa ating pong live streaming sa FB. At sa mga nanonood ng ating pong palatuntunan, meron po tayong chat room sa gawing kanan. Maaari po kayong mag-type ng inyong mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At dito po naman sa ating impilan ay meron po tayong linya kung saan maaari kayong tumawag at mag-text sa 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Dati pong advisor mga kaibigan ng pamahalaan ay pinagmumura daw ni Presidente Duterte sa kanya pong tape recorded na na speech. Inatasan naman ng DILG, umepal na naman itong DILG nalutasin daw itong problema sa trapiko dyan po sa NLEX. At si Vice President Leni Robredo po ay nananawagan sa mga mamamayan, lalo na sa mga netizen, na i-report yung fake news tungkol sa kanya na lumalabas ngayon Pinakakalat ng mga Dutertanings. Obvious ba? Wala daw pong basihan mga kaibigan at matibay na basihan yung pong impeachment complaint laban kay Justice Leonen. Ayon po yan sa kanyang mga dating kasamahan. Akalain ninyo, ito pa lang si Amy Marcos, mga kaibigan, ang nagsaksak doon sa proposed bill para sa sa 2022 elections. Isa pong mapanganib na provision mga kaibigan na magbibigay ng kapangyarihan sa Commission on Election para gumawa ng kung ano-ano, pumasok sa kung ano-anong mga kontrata, transaksyon na labag sa batas. At tatampok natin ngayong gabi ito pong issue sa immigration na sinabi natin noong nakaraang linggo. Abangan ninyo. Pero ito'y lumabas na kaninang umaga o ngayong araw na ito sa ating pong column
kolum na ang pamagat po ng ating kolum ay kalampag sa pahayagang hataw. Ating pong ibabahagi sa ating palatuntunan ngayong gabi. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Mga kaibigan, di raw po nagustuhan ni Presidente Digongyo yung mga kritisismo ni Dr. Anthony Liachon na dati pong advisor ng National Task Force Against. Yan po'y ayon mismo sa Malacanang. At sabi ho nitong si Presidential Spokesperson Harry Mantika Roque, si Liachon daw ay paulit-ulit na pinagmumumura ni Pangulong Duterte sa kanyang mga talumpati. Pero ito daw po ay ine-edit lang o inaalis, kapag yung kanyang mga talumpati sa video ay isinasa publiko. Ang sabi ho ni Roque, itong pagkatapos na magtanong o questionin ni Dr. Liachon ang desisyon ng pamahalaan na sinasabing uunahin yung coronavirus vaccine, ang question pala ni Dr. Liachon, bakit po kinu-question niya yung desisyon ng gobyerno na uunahin yung coronavirus vaccines mula sa manufacturer nito na hindi man lamang nakapagpapakita ng katibayan na ito ay merong bisa o yung bisa nito, katibayan ng bisa nitong bakunang ito at yung pong safety ng bakuna. Ibig sabihin, kung ito'y walang panganib sa kalusugan ng tao. Ngayon, ang sabi nitong si Roque, na-edit lang po sa mga talk to the people. Pero ang daming beses na po kayong namura ng presidente. Kasi ang sabi niya, kung ano-ano sinasabi mo, yun pala, nagnanais ka lang ng posisyon sa gobyerno. Ang sabi pa ni Roque, mga kaibigan, next time po murahin kayo ni Presidente, I will insist o ipipilit daw niya that it will be shown to the people na ito ay maipakita at maiparinig sa tao, di ba? Baka akalain ninyo natutuwa ang presidente sa inyo. Hindi po. Bawalang niya, ano po? Akala mo kung mga sino, no? Ngayon, pag-usapan muna natin ito, mga kaibigan, ano ho? Pinagmamalaki ni Roque, sa madalit sabi, di ba? Na pinagmumura ni Presidente Duterte si Dr. Liachon pagkatapos na magtanong kung bakit may desisyon na ang gobyerno na ipaprioritize yung bakuna para sa COVID-19 mula sa tagagawa nito o manufacturer nito na wala namang naipapakitang ebidensya na yung bakuna nila epektibo. Hindi ho ba? O epektibo at ligtas.
walang panganib, mga kaibigan, ang ibig sabihin. Abay, isipin mo dahil pala ron, napagmumura si Dr. Liachon, doktor ito di ba? Professional ito mga kaibigan Ang gusto nila, ang sasabihin ng doktor, pabor sa gusto nila. Bakit? Lumalabas kasi ngayon, kaya mainit ang ulo. Siguro masama gising, nitong mga taga-Malacanang, baka, parang lumalabas na meron na talagang kasunduan na yung bakunang bibilin sa China. Hindi ba? Kung matatandaan ninyo kamakailan, hindi ba may panya na sa Europe naman na gumawa na rin ng bakuna na magsasagawa dito ng testing, hindi ba? Pero hindi na itinuloy. Sabi ko, tanong natin, ano dahilan? Bakit hindi natuloy? Bakit umatras yung pong kumpanya? Lumalabas ngayon dito sa tanong ni Dr. Liachon, mga kaibigan, yari na ang kumida China. Hindi ba? Sa ayaw at sa gusto ng publiko, sa China sila bibili at kukuha ng ipambabakuna dito. Hindi ba? Yan ang lumalabas mga kaibigan So, eto pinagmamalaki pa na-edit lang daw yung mga tape, yung mga pagtatalumpati, pagsasalita ni Presidente Digongyo. Kasi ang sabi niya, kung ano-ano sinasabi mo, yung pala, nagnanais ka lang ng posisyon sa gobyerno. Paano nyo nasabi yun? Sana nilabas nyo, ito, nag-apply Katunayan, ito ang papel Nag-apply siya, sumulat siya. Di ba? Bakit? Yung bang opinion ng doktor mas masigit pa ba ang opinion ni Presidente Digongyo tsaka nitong si Roque kaysa sa opinion ng isang doktor? Hindi ba sabi nga natin sa mga nakaraan, kung ikaw gusto mong maging matinong leader, kumuha ka ng devil's advocate. Ang nangangahulugang hindi matinong leader to nakaupo, ayaw niyang maririnig na merong kontra sa gusto nila. Kahit mali, mga kaibigan, walang kokontra. Maliwanag dito. Kaya sinasabi nga natin nung simula pa lang nitong administrasyong ito, kung ako sa inyo, kukuha ako ng mga devil's advocate. Hindi ba? Ang sabi pa nga natin, kapag yung mga tagapayo mo, pinayuhan ka tungkol sa mga issue, kung lalo na sa decision making. Di ba? Kinakailangan para masiguro mo na ang iyong gagawing desisyon ay tama, at naaangkop para sa kapakanan ng bansa mo at ng mamamayan mo. Kasi maraming karanasan na yan sa mga nagdaang administrasyon. Yung mga tagapayo na pinaghuhugutan ng desisyon ng isang presidente, mga kaibigan, nauuwi sa kapalpakan. Di ba? Sabit sa bandang huli. Kaya ang payo natin, nung bago pa, ilang buwan pa lang itong administrasyong ito, kumuha ka ng magagaling. Kumuha ka sa, kahit na yan nanggaling sa ibang administrasyon, basta mahusay. Basta merong magandang track record, maayos ang track record, hindi magnanakaw, hindi bobo. Ang sabi pa nga natin, kapag dahil nakita natin na simula pa lang,
ang mga pinaglalalagay niya ng kasamaan sa gobyerno na papaligid sa kanya ay merong mga depekto, ha? At saka alam natin, walang kakayahan sa simula pa lang. Oh. Ano sabi natin? Pagka yan nagpayo sa'yo, halimbawa, sinabi nila, Mr. President, dito tayo sa itim. Pumunta ka rin sa puti, baliktarin mo. Ha? Para maging tama ka. Lalo na walang hiya ang mga nakapaligid sa'yo. Oh. Ano pa sabi natin? Kumuha ka ng devil's advocate. Yung kokontra sa sasabihin mo para makabuo ka ng tamang desisyon. Kasi doon mo lang malalaman ang tama eh. Paano mo malalaman ang tama kung hindi mo alam ang mali? Kung walang magsasabi sa iyo ng mali. Yun ang essence ng demokrasya, mga kaibigan. Kaya maganda ang demokrasya. Hindi ba? Malusog ang demokrasya kapag ka ang leader ay nakikinig sa sinasabi ng iba. Lalo na ang nagsasalita hindi naman katulad lang natin. Hindi lang katulad nila Mocha, di ba? Ito'y professional eh. Matagal nang nagpa-practice ito eh. Matagal na tong pinagkukunan ng mga paliwanag. Basta may kaugnayan sa gamot at kalusugan. Hindi ba? Ng tao. Expertise niya yan eh. Pinag-aralan niya yan eh. Mga kaibigan. At minasama ng Malacanang yung palang kanyang pagtanong na bakit natin tayo kukuha sa isang kumpanya o mula sa mga kumpanya na wala namang naiproduce o naipakitang resulta, di ba? Di ba kaya nga yung mga Pfizer, yung Seneca na yan, AstraZeneca ba yun? Gumagawa sila ng mga clinical trials. Pagkatapos ng clinical trials, yung actual trials na sa mga tao na isusubukin yung bakuna, mga kaibigan, para malaman nila ang resulta. O katulad yung ibang mga gamot, may mga sinasabi ngayon na yung bakuna nagre-resulta sa yung Bell's palsy ba tawag doon? Yung bigla ka na lang mangingiwi. Meron kaming kasamahan dati, nagsusulat ng nakayuko. Pagtingin kong gano'n, pumasok ako sa opisina. Sabi ko, bakit gano'n yung ano mo? Alin? Anya? Kako, nandito na sa pisngi yung bibig mo Hindi niya alam. Hindi niya alam. Yung palang Bell's palsy na yan, kung yun ang tawag dyan, correct niyo ako kung mali ako ano pala yan? Hindi mo mararamdaman na yung bibig mo nandito na sa pisngi mo, malapit na sa tenga mo. Hindi mo mararamdaman. Kala ko nga na-stroke eh. Di ba kasi nangyayari yung pag nangingiwi ang tao kapag ka nai-stroke, hindi ba? Yun hindi eh. Hindi niya nararamdaman eh. Nagsusulat siya. Wala naman siyang kakaibang nararamdaman sa katawan niya, di ba? Kasi yung nai-stroke, babagsak yun, di ba? Matutumba yun. Ito hindi eh. Sabi ko, tingnan mo sa salamin. Tinignan. Sinugod sa ospital. Yung pala, yun. Parang virus daw yun eh. Mga kaibigan eh. Ngayon, sinasabi, napapanood natin yung mga, nababasa natin yung mga article, di natin alam kung totoo yan. Yan daw isa sa mga epekto ng bakuna. Hindi gawan China, sa iba gawa. Pagkatapos, meron pang sinasabi na yung mga, proven. Kasi mismong nanggaling ito sa United Kingdom. Hindi ba doon unang-unang nagkaroon ng trial, kamakailan lang? Ang sinasabi doon ay nagkaroon ng reaction sa mga may allergy.
may allergic reaction ito. Ha? Okay, delikado rin yun. Kaya hindi basta-basta dapat magpasaksak ang isang tao na mayroong mga allergy, lalo sa gamot. Di ba? Pagka magpapatingin kayo at bago kayo turukan ng antibiotic, hindi ba meron nagte-testing muna? Kasi baka magkaroon ka ng reaction, te-testingin ka muna ng konti, hindi ba? Palilipasin ng ilang minuto para malaman kung merong lalabas na side effect, hindi ba? Allergy sa tao, mga kaibigan. Pagka wala, at saka itutuloy, tsaka lamang itutuloy yung pagsasaksak ng antibiotic sa tao. Ganun din po ito. Ngayon, eto nakapagtataka nung kamakailan, nung 1 linggo lang ito, wala pang 1 linggo, yung nag-back out yung isang kumpanya, di ba, sa Europe na gumawa ng bakuna. At ngayon sila magsisimula ng trial dito sa tao. Yung sa labas na, hindi na clinical trial ang gagawin. Actual trial na itong gagawin. Mga kaibigan, katakataka, kaya ang tanong natin nung nakaraang Biyernes abay bakit may dahilan yan. Ano ang dahilan? Bakit umatras? Siguro dahil dito sa tanong nitong si Dr. Liachon, mga kaibigan, na bakit nagdesisyon ng gobyerno kung saan sila kukuha ng magiging priority nila yung pagkuha ng coronavirus vaccine mula sa mga kumpanya na wala pang na-produce. Na kung itong bakunang kanilang ibebenta na pagkakagastusan ng pondo ng gobyerno, merong effective ito. May visa ito. Ano ang visa nito? At ano ang mga problema, panganib? Kung meron man na maaaring idulot sa tao. Hindi ba tama yung tanong ng doktor? Kasi alam niya doktor siya Mga kaibigan, tama yung tanong niya Hindi ba nga tayo nga sinasabi nga natin baka yung pabiro pa, di ba? Baka yung bakuna ng China, pagka ininiksyon sa'yo, dahil wala naman sila sinasabi kung ano yung efficacy ng kanilang bakuna. Hindi ba? Hindi ba itong si Senator Lacson nagpabakuna? Sinabi ni Tito Soto at saka yung si Subiri ba yun? Sino ba yung nagpabakuna? Dalawa sila meron pang isa. Ano sabi ng ayaw nilang ipagtapat, di ba, kung ano yung bakunang ginamit nila? Ano sabi natin? Ang balita natin, China Mga kaibigan, ano ba ang pangalan nun? Kalimutan ko na Basta may sino sa huli. Kansino ba yun? Kansino. Na ngayon, available na rito Mga kaibigan ini-smuggle na papasok dito ng mga inchik na mga nagtatrabaho dyan sa Pogo. At ang balita natin, yung bakunang yan, ang ginamit ng China sa military. Kaya, yun daw bakuna na yan, kasosyo, ang gumawa niyan, bali kasosyo, yung military ng China. Diyan sa pagkagawa ng bakuna na yan. Mga kaibigan, hindi ba yung laboratorio ng Wuhan military control yun? Di ba? Yung kung saan nagsimula yan pong COVID-19. Masama ba yung itanong ito? Mga kaibigan, ang involved dito kaligtasan ng tao. Ni hindi pa nga maliwanag kung sino pwede. Siyempre, uunahin nila sarili nila. Di ba?
Oh, mga kaibigan, kita ninyo, ginawa ni Lacson, una na niya sarili niya. Ganyan yung mga hindi naman nila pera yan. Pera din ng gobyerno gagamitin nila. Mga kaibigan, bakit? Ganun na lamang ang galit nitong si Presidente Digongyo para murahin si Liatson. Kaya kahit ano ang sabihin nito, ano karapatan ninyo magmura? Para bang sinasabi ni Roque na legal na murahin ng presidente kahit sino? Ha? Kailan yun? Ngayon lang yun. Ginagawa nyo lang yun. Ha? Ginagawa nyo lang impyerno itong Pilipinas. Pero walang ganyang gobyerno. Sabi nga sa inyo mapapahiya si Hitler sa inyo. Yung kahayupang hindi na imbento ni Hitler, ginawa rito Mga kaibigan mapapahiya sa inyo, hindi kayo pwedeng ikumpara kay Hitler. Oh, isipin mo yon. Ano ba masama ron sa, kaya nga ang, di ba, nag-i-establish pati sa mga programa sa telebisyon, sa radyo, yung mga sumusulat ng balita, anong ginagawa niyan? Hindi ba nagtatanong? Hindi ba? Merong mga programa na merong parang talakayan, di ba? Dialogue. Oh, bakit? Bakit ginagawa yan? Bakit may mga forum? Maliban na lang kasi karamihan ng forum ngayon, hindi naman talaga forum kundi katayan ng yung katayan ng ng katotohanan Mga kaibigan, sipsipan ang ginagawa sa mga forum. Kasi itong mga nagpo-forum ngayon na mga mikul sino-sino, mga kaibigan, ini-sponsoran ng mga agency ng gobyerno. Paano magiging malaya yun? Di ba? Yung mga ganong forum. Hindi katulad nung araw, kinukwento ko sa inyo, panahon ni Marcos merong nagkaroon ng forum yung organization ng mga professional, ng mga government official. Doon ako nahasa sa pag-organize Doon ko natutunan yung pag-organize ng mga okasyon dahil doon sa United Nations Walkers Club. Kasi po yun, every week, merong pagtitipon yun. Kung saan, nakaupo si Marcos pa, ang nag-iimbita ng magsasalita, ng guest speaker. Pagkatapos, magkakaroon ng open forum. Yung mga miyembro ang siyang merong pribileyo na sila unang makapagtanong. Ba't di ko malalaman? Yung United Nations Walkers Club na yun, kung ano yun kinokobera ng media. Nagko-cover lang ang media ron kung ano yung sinabi nung nagtatalumpati at saka kung ano yung mga naging sagot niya sa mga tanong sa kanya. Yun ang pinipicture sa news. Bakit hindi ko malalaman? Ako ang nagko-coordinate ng media doon sa okasyon na yun pagka merong forum. Yun ang assignment ko sa tatay ko. Sapagkat ang tatay ko ang nagpapatakbo ng forum. Siya ang Secretary General. Siya ang namamahala sa invitation, pati sa coverage, lahat yan. Ngayon, ina-assign niya sa akin yung coverage. Pagdating ng mga media, ako nag-e-entertain sa kanila. Ito, panahon pa ni Marcos yan. May mga ilang pang nakikinig sa atin na bagamat yung mga miyembro'y pumanaw na, yung kanilang mga anak, nakikinig sa atin. May ilan-ilan dyan. Pamilya, nakikinig sa atin. Yung ilan-ilan dyan, mga kaibigan. Kaya, kilala nila ako Kilala nila kung sino yung tatay ko. Ang dating mga naging presidente dyan, yung sina Arcadio Trinidad. Sina Charlie, yung dito sa Cavite, yung realtor. Kasi yung mga businessman yun mga
Merong mga judge dyan, mga justice, ha? Kokonti ang nasa media ron. Mabibilang mo sa daliri, mga kaibigan. O yun, forum. Totoong forum yun. Bakit? Kasi ang dumadalo dun sa forum na yun, sila ang nagbabayad ng kinakain nila. Lunch ho yun mga kaibigan, nagseserve po ng lunch dyan sa Manila Hilton. Hindi ba yung Manila Hilton nasa United Nations Avenue? Kaya tinawag yung grupo na yun na United Nations Walkers Club. Oh, mga kaibigan. At itong mga media, pagka pinaimbita ng tatay ko na magpunta ron, ako nag-aasikaso para mag-coordinate ng kakainin nila. Yun namang kakainin nila, personal, binabayaran na ng tatay ko. Dahil hindi naman sila miyembro dun magbabayad ka. Nung araw may higit 100 Ang pagkain Manila Hilton na yun Kasi mahal pa pera nun. Di ba? Ang katumbas ng perang yun ngayon, malaki. Pero yung halagang yun ngayon, napakaliit na nun. Ni sa McDonald's, kulang yun. Di ba? Kung kakain ka. O doon sa Hilton, ganun ang bayad. 150 to 175 yata. Discounted pa yun kasi yung UN Walkers Club, ang base niyan sa Manila Hilton Halos lahat ng membro niyan, kahit walang okasyon, doon nagkakape, doon kumakain sa coffee shop, doon nagkakape sa patisserie, minsan doon sa itaas, doon sa steakhouse doon, yung rotisserie, mga kaibigan. Yun talagang forum. Walang nag-i-sponsor noon, kundi parang yung mga Rotarian, nakita nyo, di ba? Yung mga Rotarian, pag nag-ookasyon sila nagbabayad ng kinakain nila. Kaya, yung forum, mga kaibigan, kung ano yun, no holds barred yun. Hindi mo pwedeng katayin yung katotohanan doon. Di ba nagtatanong, doon sa Walkers Club pa naman, halimbawa ngayon, ang guest pro-administration, sa susunod na linggo, ang iimbitahan nila yung anti. Para maging maliwanag yung issue. Minsan, anti ngayon, susunod naman yung pro. O may pagkakataon naman, may instance naman na pinagsasabay. Kaya yung UN Walkers Club, jump pack yan kapag nagkaroon ng mga matitinding issue nung araw. Iimbitahan ka agad dyan. At yung mga public official, yung mga personalities, gustong-gustong maimbita dyan. Kasi hindi naman sila kokotongan dyan Hindi katulad ng mga forum ngayon, pag inimbitahan, kokotongan ka ng mga nakaupuro sa forum, mga kaibigan, mga nagpapanggap. Nakakala mo kung sino mga kolumnista, wala yun, mga kaibigan. Yung Manila Hotel nung araw, nagkaroon ng forum, yung Kapihan sa Maynila. Nung umpisa, maganda. Bakit? Ikaw magbabayad nung kakainin mo dumami yung mga buraot, mga kaibigan. Nagpupunta ron, hindi naman magkakape. Tapos gusto mauna pa magtanong, nababoy ngayon. Nung araw pag nagkape ka ron sa Kapihan sa Maynila, 5 piso lang ang kape ron 5 piso lang, may refill pa. Malaki na yun, yung perang yun. Sa McDonald's nung araw, gano'n na rin ang kape. 5 piso na rin isipin mo, naka Manila Hotel ka pagka Lunes. Magkape ka ron. Pwede ka makinig ng per sound, yung mapapakinggan mo mga issue kung paano, ano ang paliwanag ng mga taga-gobyerno sa bawat issue. Doon mo mapapakinggan. Wala, nababoy na yung forum Paano? Pinai-sponsoran, may sponsor na ng government agency, pagkatapos yung iimbitahan pa nila, kokotongan pa nila. Mga kaibigan.
Wala nang totoong forum. Pero ang layunin lahat niyan, sa umpisa maganda eh. Hindi ba? Ang layunin lahat niyan, para makatulong na maging maliwanag ang mga issue. Hindi ba? Para maliwanagan. Ba't nagagalit itong mga ito? Yan ang nagpapatotoo na talagang wala tayong administrasyong matino. Mga kaibigan, ang gusto lang nito kung ano yung gusto nilang gawin. Kaya yan kontra sa interes ng mamamayan, kapakanan ng bansa at ng mamamayan. Wala silang pakialam doon. Ang pinakikialaman dito, bulsa. Mga kaibigan, magagalit ba yan kung walang dahilan? Sige nga, sira ulo niyan. Kung magagalit ka ng walang dahilan, meron ba taong nagagalit ng walang dahilan? Meron siguro yung mga adik. Di ba? Nagagalit na lang, walang dahilan. Mga kaibigan. Akalain mo, pinagmumumura pala ito. At gusto pa yata ni Roque, magpasalamat sa kanya si Liatyon. Kasi pinapa-edit daw yung mura. Ini-edit nila yung mura, tinatanggal. Pag minumura si Liatyon. Pero ang sabi, ngayon, ano sabi? Na-edit lang po sa mga talk to the people, pero ang daming beses na po kayong ba't hindi mo sinagot yung katanungan? Di ba? Bakit nyo minumura yung tao? Kailan kayo nagkaroon ng lisensyang gawin yan? Alam namin wala kayong lisensya dyan. Para dyan. At kahit sino ay walang karapatang magmura kahit kanino ng walang dahilan. Lalo na kayo'y nasa gobyerno. Ang nasa gobyerno, ang tungkulin mo hindi magmura. Ang tungkulin ninyo magpaliwanag. Sagutin ninyo yung issue. Pagkatapos isasangkalan nyo dyan, media, di ba? Mga kaibigan, ang wawalang yain nyo naman, media. Sasabihin nyo, hindi, yung media. Hindi. Walang ganong katwiran. Wala kaming alam na ganong katwiran. Ginagawa nyo lang ngayon yan. Yang gawa ni Satanas na yan, mga kaibigan. Pwede ba yung hindi mo paliliwanag? Ba't ba nagkaroon ng gobyerno? Accountability ang tawag dyan. Yun ang wala na, hindi ba? Wala sila, ayaw nilang managot. Wala silang pananagutan. Ba hindi pwede yan? Mga kaibigan, pwede lang yan dahil pinipilit nyo. Yan na nga sinasabi natin Dahil sa ginagawa ninyong yan din ang dahilan kung bakit ang pinoproblema nila hindi naman talagang kung ano mabuti sa Pilipinas, ano makakabuti sa mamamayan, para sa lahat, hindi yun ang iniisip. Paano nating maipe-perpetuate o magigiit ang ating sarili sa puder ng kapangyarihan dahil alam natin na pag wala na tayo sa puder ng kapangyarihan, lahat itong kahayupang ginawa natin, pananagutan natin. Imposibleng hindi. Katulad ngayon, may mga kaso na nga yan sa sa ibang bansa, di ba? Sa International Criminal Court, mga kaibigan. At itong mga bansa ngayon, mukhang gumagawa talaga ng kanya-kanyang batas na hindi ka pwede nang makalusot kapag ka ikaw ay umabuso ka sa poder ng kapangyarihan. Kapag nila, ito masahol pa sa terorismo itong ginagawa ninyo kayo yung terorista mga kaibigan. Hindi ba? Akalain mo nagtanong lang yung tao, mumurahin. At ano pa sabi ni Roque, nitong mayabang na hambog na ito, mga kaibigan, next time po, murahin kayo ni Presidente, I will insist that it will be shown to the people. Baka alam mo kung sinong animal, hindi ho ba? Mga kaibigan, sino kang animal?
para gawin ninyo yan. Ha? Lalo na kung ito presidente, di ba? Hindi pa nga presidente yan, oh. Tagapagsalita pa lang. Kung sa bagay, kung ano yung bunganga ng presidente, yun ang kanyang bunganga. Kaya nga siya presidential spokesman, hindi ba? Oh, kung anong klase yung amo mo, ganun ka rin eh. Hindi ba? Pinipilit nilang maging ganun din. Kamukha nung ginagawa ng kanilang leader, mga kaibigan. Ano sabi rito? Baka akalain nyo natutuwa ang presidente sa inyo. Hindi po. Di ba bantayan? Di ba pananakot yan? Ha? Sino kayo? Ha? Saan kayo kumuha ng ganyang kapangyarihan? At bakit ayaw nyo ipagtapat kung sa China kayo kukuha? Hindi ba? Asan ang clinical trial ng China? Hindi ba? Alam pa naman ninyo, ang China, delikado yan sa mga gamot, di ba? Ang mga gamot ng China, mapanganib eh. Ito, natatandaan ko yung, di ba nauso yung Viagra, yung mga Cialis, kung ano-ano. Nag-alakalain nyo itong mga inchik sa China, naglabas din ng mga gamot nila, dyan sa umping, ang dami. Ang mura, mga kaibigan. 20 pesos lang yata eh. Oh, ang isang kapsula, kulay pula. Ha? Maramihan nga kung bibilin mo, 100, marami na eh. Oh, ang problema, hindi mo alam kung ano laman nun. Dahil lahat yun nakasulat sa inchik. Ha? Hindi mo alam eh. Oo nga, epektibo nga, pero later on, ano epekto nun sa ibang organs mo? Nawawasaki ng gamot. Hindi ba? Wala nakakaalam eh. Eh siyempre, ganun dito sa atin, yung mga taong walang pera, yun ang binibili. Meron pa nga ako narinig eh. Ano yung, tinanong ko yung isang kakilala natin, hindi ko nababanggitin kung sino. Eh sabi ko, ano ba ang iniinom mong pampagana? Eh sabi, ba iniinom ko, ano pangalan? Natawa ako sa pangalan eh. Alam mo kung anong pangalan? American Soldier. Baka ako, ang tindi niya na. Meron palang gamot na gano'n. American Soldier. Eh baka gawa rin ng yun, na inchik yun eh. Ha? Nilagyan lang na, wala namang ganong pangalan eh. Ang alam natin gawa ng Amerika, yung mga Viagra. Pfizer nga eh. Saan ba yung Pfizer? Europe yata yan eh. Di ko alam eh. Oh, mga kaibigan, di ba? Eh yung yung sa kanya, pinagmalaki pa sa akin eh. Ano kaya ko yung iniinom mo? American Soldier. Ito naman, tinanin nyo, yun dyan sa sinasabing yan ni Rockway. Pinagbabasihan nila ito, yung sinabi raw ni Galvez. Na si NTF chief, di ba? Ito yung hepe nung si Liatchon tinanggal dyan, di ba? Tinanggal siya dyan bilang advisor eh. Kasi kinwestiyon niya yung kawalan ng pagpapahalaga nitong NTF doon sa ng pamahalaan per se, ha? Doon sa COVID, minamaliit yung COVID nung una, hindi ba? Eh pumalag itong si Liatchon. Nag-tweet siya. Eh ngayon, ang sabi nitong si Galvez, sa NTF nagsama po kami. Oh, so sinasabi ngayon ni Galvez. Sabi niya, yan daw si Liatchon, mahirap po siyang kasama. May sariling mundo, mga kaibigan. Oh, dahil ba dyan pwede mo na murahin. Yun ba ibig niyo sabihin? Ha? Kahit sino na lang na tao. Kung sa bagay, hindi na tayo nagtataka.
Bakit? Di ba pati Diyos minura niyan? Eto sabi, sino ba Diyos yung minura? Yung mga nagtatanggol na mga haling, mga hangal, na i-justify pang tama yon. Kasi, first time nating narinig yun. Wala pa tayong demonyo na napakinggang nagmura ng ganon. Minura ang Panginoon Diyos. Ang sabi ng mga hangal, sino ba Diyos yun? Hindi naman totoong Diyos yung minura eh. Ano? Sino ba may pangalan nun? Di ba? At saka nung sabihin niya yun, hindi ba ang tinatalakay niya sa kanyang pagyayabang, paghahambog yung Biblia raw kung sino gumawa? Pinalalabas niya, hindi totoo yung Biblia. Paniwala mo yun, wala naman kaming magagawa kasi may mga taong ganon, yung ateista. Di ba? Kung yung mga kapatid nating Muslim, may sarili silang Biblia, di ba? Yung Quran, di ba? Pero hindi nila nilalait yung Biblia. Di ba? Parang si Soriano ito Ito si Digong nyo. Magkaawig na to halos magkapareho na mga kaibigan Akalain mo, sino? Ang kanyang tinatalakay nun, yung Biblia. Bakit daw yung gumawa ka ng tao tapos ganon, para magkamali. Anong klase raw Diyos yan? Di ba? Tinawaran. Di sino yung tinutukoy niya? Di yung tunay na Diyos yung tinutukoy niya. Hindi ba? Tapos itong mga hangal na mga kaanib pa sa kung ano-ano relihiyon. Humahanga pa sa kanya. Hindi naman daw totoong Diyos ang minura. Mga gago kayo. Biblia tinutukoy. Sino ba ang tinutukoy na Diyos sa Biblia? Yung tunay o hindi yung tunay? Yung tunay. Sino ba gumawa ng Biblia? Hindi ba yan panukala ng Diyos yung Biblia? Hindi niya mapaniwalaan kung paano raw naisulat yan. Simple lang yan Kung paano naisulat ang kasaysayan ng First World War, di ganun din, naisulat ang Biblia, nagpasalin-salin din, dadating ang panahon, siguro mga 100 taon pa, sasabihin mo, imposibleng nagkaroon ng First World War at saka ng Second World War. After 100 years pa. May mabubuhay na kamukha niya. Di ba? May isa pang Digong nyo na mabubuhay after 100 years halimbawa. Ano sasabihin nun? Hindi totoo yung World War I na nangyari, tsaka World War II. Ganon din yun. Yung sinasabi niya, hindi totoo ang Biblia. Di ba? Sinong Diyos? Sino pa minura niyan? Ako. Hindi ako Katoliko. At walang relihiyon ang dapat matuwa sa ginawa niyang pagmumura doon sa Papa. Hindi ba? Yung may mga na-o-offend sa ganon, di ba? Meron namang bulag talaga. Hindi naman yung relihiyon ang sinasabi natin kung hindi yung tao Ba't mo mumurahin yung tao? Ano ba ginawa sa iyo ng Papa? Di ba? Na-traffic ka lang minura mo na yung Papa. Mga kaibigan, kahit hindi ako Katoliko, kasi ayokong gawin niya yun sa leader ko na pinaniniwalaan ko relihiyon. Kaya hindi rin dapat gawin yun sa kahit kanino. Parang si Soriano, minura yung yung si Allah at si Muhammad. Minura ni Soriano yan Meron akong tape niyan Minsan paririnig ko sa inyo Kaya dinimanda nga siya ng mga Muslim, di ba? Isa yan sa mga kaso na kinakaharap dito ni Soriano na natenga na kasi tinakbuhan niya. Tumakbo na siya, nagtago. Kaya ako naman nababanggit si Soriano ngayon bukod sa
nakakapareho na nitong si Digong nyo. Alam mo kung bakit? Anniversary ngayon. Gusto kong batiin si Bad Eli Cuyucot Soriano. Ikalabing limang anibersaryo ngayon ng pagtakas niya sa Pilipinas. Mga kaibigan, kasi exactly December 14, ano ba siya tumakas? 2005 siya tumakas. So, ano ngayon? 2020 ngayon, December 14. Sa madalit sabi, kuano, 15 taong anibersaryo na ng pagtakas ni Bad Eli Cuyucot Soriano. Kaya binabati natin siya ng ano tawag mo diyan? Pagtakas na lang, 'di ba? Anibersaryo ng pagtakas. Ang taong nagkakakontra-kontra. Hindi pala Ano yan. ba ako talaga? Lalaki ba ako talaga? Oo. Tignan ko, lalaki naman ako. Bakit ang gusto ko, lalaki rin? Ina Valencia, Estela Suarez, nagbuburles, si Pepsi Paloma, at si Rosana, naglilislis, si Kirina Landipa, hubot-hubad, nagbobomba. Kung ano po nakikita nyo sa akin sa harap ng camera, yung ginang makikita nyo sa akin sa pang-araw-araw na buhay. Talaga pong gumagamit ako ng salitang gago, tanga, inutil, tarantado! Kaya natin pinaririnig yan kasi gusto natin siyang batiin ng Happy 15 Pagtakas Day. 15 years, pagtakas ni Soriano. Nagtago sa Brazil dahil may warrant of arrest Ang kaso bakuna. Binakunahan niya sa puwet. Yung membro niya. Si Percy Lapid, bumabana. Lapid Fire. Bueno, mga kaibigan, ito yung sinasabi natin yung isang araw. Kasi po nung mga last year, October last year, kung matatandaan ng mga nagbabasa ng ating column, dalawang magkasunod nating ibinulgar itong tarantadong isang opisyal ng Bureau of Immigration na nakabili nakabili ng bulletproof na SUV. Bago lang siya noon sa immigration. Mataas ang pwesto nito, itong hayop na ito. Nakaraang taon, lumabas yan sa column natin 2 beses. Kasi ang racket nila noon na nabulgar yung human smuggling ng mga dayuhang Bombay at saka Inchik dito sa Pilipinas. Sila nagpatakbo yung opisina nitong isang mataas na opisyal na ito. Ngayon, ang balita natin, ang animal, mga kaibigan, hindi malaman ngayon kung ano gagawin. Umiikot ang tumbong. Alam nyo kung bakit. Napag-alaman natin na ito palang tarantadong ito, maraming sabit na nahingan ng kwarta. Yung mga nagpapalakad ng mga aplikante, mga dayuhang aplikante na kukuha ng Japanese quota. Yung tawag dyan, may quota yan sa visa. At saka yung lifting order para sa mga dayuhang blacklisted dito sa bansa.
Alam ba ninyo kung magkano singilan dyan? 300,000 kada ulo. Ha? Yan ang budget. Ngayon, itong si alias Al, tinawag natin tong alias Al nung nakaraang taon. Ngayon ang tawag na natin dito Boy Arson. Sapagkat yung kanyang mga nakolektang pera para sa mga aplikante sa Japanese quota at yung lifting order para sa mga gustong maalis ang pangalan sa blacklisting, mga kaibigan ng Bureau of Immigration, 300,000 yan, bawat isang tao. Ang balita natin, milyon-milyon ang sabit nitong walang yang ito, mga kaibigan, sa dami ng aplikante na nagbigay sa kanya ng pera. Ang problema, hindi natatapos hanggang ngayon ang mga dokumento. Madalit sabi, nakapagbigay na ng pera, nasunog na yung pera, hindi pa rin tapos ang proseso at wala pa rin yung mga dokumento. O kaya, namroblema ang walang yan, po, mga kaibigan, dahil ang laki ng nasunog niyan sa lapi, milyon-milyon Itong si alias Al, mataas na opisyal ito, mga kaibigan. Pero babalik tayo para ipagpatuloy ito. Samantala, magpapaalam muna tayo sa mga tagapakinig natin sa DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 po tayo ng gabi hanggang alas 11 ng gabi napapakinggan. At wag kayong alis, magbabalik din po tayo pagkatapos lamang ng ilang mga mensahe at sa ilang saglit po lamang. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Puli na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.